ano yan, tanong ay napakahalaga talaga at madalas ding nalilito ang mga kapatid dito. So, uunahin ba ang pagkaba ng mga araw na miss ang Ramadan bago mag-ayuno ng 6 na araw ng Shawwal? O pwede bang sabay nilang ito o kahit alin ang unahin? Okay. So, mas mainam, ito yung kumbaga short na sagot dito. Mas mainam at mas ligtas sa sunnah na unahin muna ang pagkaba ng Ramadan bago mag-ayuno ng 6 days ng araw ng Shawwal. Pag ginawa mo yun, walang issue. Kumbaga, kapag ginawa mo yung bagay na yun, inuna mo yung kaba, after na matapos ang kaba mo, sinundan mo ng 6 days ng Shawwal, either alternate days or sunod-sunod na sa yan, ang mahalaga sa loob ng Shawwal, that is the best. Walang pagtatalo-talo dyan yung mga scholar, yung mga nakapag-aral, yung mga may kaalaman. Okay? Walang ano dyan, diskusyon. Walang issue, kumbaga. Subalit kapag inuna mo yung isa, kumbaga yung Shawwal bago yung kada, dyan nagkakaroon ngayon ng matinding pagtatalo-talo. Okay? Dyan nagkaroon ng diskusyon ng mga scholar. Bagamat may ibang opinion na nagpapahintulot ng sabayang pagsasagawa, ito ay ijtihad lamang at hindi batay sa malinaw na sunnah. So mayroong hadith mga kapatid sa panampalatayang Islam na, di ba? Man sama Ramadan thumma itba'a 6 ayyam min Shawwal faka'annama sama ad-dahr. Ibig sabihin ng hadith, ang sino mang mag-ayuno sa Ramadan at sumunod ito ng 6 na araw ng Shawwal, ito ay parang nag-ayuno ng buong taon. Okay? So, pansinin ang kondisyon ng hadith na ito. So, man sama Ramadan, sino man ang nag-ayuno sa Ramadan. Kaya't kailangan mo nang kumplituhin ng Ramadan. Kasi nga, ang ibig sabihin ng hadith, man sama Ramadan, sino man ang nag-ayuno entirely sa buwan ng Ramadan. Yung complete na pag-ayuno ng buwan ng Ramadan. Okay? Para ma-acquire mo yung benefits na ito mga kapatid. Kaya kailangan mo munang kumplituhin ng Ramadan bago maging tunay na eligible para sa gantimpala ng Shawwal na 6 na araw. Okay, yun yung, kumbaga yun ang payak at malinaw na kahulugan ng hadith. Okay, kaya yung mga opinion ng mga kilalang mga ulama dito, sabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah, ang mas mainam may unahin ng qada bago mag 6 days of Shawwal dahil ang sunnah ng Shawwal ay para sa nakumpletong Ramadan. Okay? Si Sheikh Thamir rahimahullah, sabi rin niya na kung magsasabay ka ng qada at Shawwal sa isang niya, ito ay hindi magbibigay ng ganap na gantimpala ng buong taon ng pag-ayuno. Dahil ito ay hindi literal na fasting ng Ramadan. Plus 6. Hindi na. Okay? Alam ba may mga tao na sinasabay yung kanyang 6 days, tapos kasabay dun sa qada, kasabay 2 intention, 1 execution, 1 performance and execution. So, hindi makukuha yung reward para sa nabanggit sa hadith na para siya nagawin sa buong taon. Hindi mo makuha kailanman. Kasi hindi na ito magiging ganda nang matuturin na isang buwan ng Ramadan. Okay? Ay isang pag-ayun ng buwan ng Ramadan. You know? Kaya, bagamat although nagkaroon ng discussion ng mga ulama pagdating sa kung pwede bang i-combine yung intention ng obligatory at saka ng sunnah. At ang para sa akin, ang pinakamabigat dito na opinion at ang pinakamangibabo na opinion ay hindi pwedeng pagsamahin ang intention ng obligatory sa tinatawag na voluntary. Hindi magkaparehas ang level yung bigat nun. Iba yung intention para sa voluntary at ibang intention sa para sa obligatory. Okay? Ito pwede bang mag-Shawwal fasting kahit may utang pa sa Ramadan? Yes, oo, pwede. Pinapayagan ito ng ilang mga scholar lalo na kung kaunti lang ang utang na araw at baka maubos ang buwan ng Shawwal, ngunit hindi ito ang mas mataas na gantimpala o mas ligtas na sunnah, magligtas na sunnah. Ito ay second opinion lamang at dapat ay may malinaw kung kung paano mo hinati ang fasting mo mga kapatid. Okay? Sino yung ano? Ganito, Ustad, ganito po kasi yun. Paano kung yung isang babae is mahaba yung pagkakaroon niya ng bisita mahaba sa kanya. Paano po kung hindi sapat yung isang buwan para makabayad at makapag-fasting ng 6 days? Kasi magkakaroon siya sa i-analyze natin. Kasi, practically speaking, ilang days ba ang babae nagkaroon ng tinatawag na menstruation? Hindi bagat isang week lang naman, minsan nga 3 days to 5 days, di ba? Tama? Hindi po, Ustad. Yung iba, practical lang po. May 7 days to 8 days po. Tapos,
paano kung nagkaroon siya ulit doon sa month na yun? Hindi na yun kasi, Parang short, di ba? ano po yun, actually, ito yung usapin ngayon, ito, babae, dapat alam ito ang issue ng istihada eh. Al-haid at saka istihada. Magkaiba po yung rulings ng istihada sa haid. Okay? At ang babae, yung nagkakaroon ng istihada, yung nagkakaroon ng haid yung babae, sa isang cycle, sa loob lang ng isang tinatawag na isang one time lang sa isang buwan. Meron mang dagdag dito, yun ay consider na istihada. Ito po ay irregular blood. Hindi po may tuturing na haid yun. Okay? So dapat nung malaman kumbaga ng babae ang pagkakaiba ng haid at saka istihada. You know? Kasi yan ay bagay na actually it is na. May mumiyak na nga eh. Okay, mali. So ibig sabihin dito, yun ay sakit na yung iba doon. Hindi na yun regular blood. Kasi ang may tuturing lamang na haid ay ang regular blood. At ang istihada ay pwede ka pang mag-fasting at pwede kang magsala. Ibang rules ng istihada sa tinatawag na haid. Okay, ang haid, kapag meron kang regular blood, which is menstruational blood talaga, ay hindi ka pwede magsala, hindi ka pwede tinatawag na mag-fasting. Pero istihada ay pwede ka magsala, kailangan mo pa rin magsala, kailangan mo pa rin mag-fasting kung obligatory tinatawag na fasting. You know? So yun dapat ang alam ng isang babae yan. So, ganun pa man, okay, pagpalagay natin na meron siyang total, na meron siyang 10 days. 10 tapos plus 6 days, mga kapatid. 6 days ng Shawwal. 16 days lang naman yun. Meron tayong 29, 30 days ang isang buwan ng Shawwal. Diba? Sa totoo lang, kayang gawin ng babae yan. Tamad lang yung iba sa mga kababaihan. Yan ang totoo dyan. Okay? Ganun pa man, kapag inuna pa rin ang sabihin natin, yung 6 days ng Shawwal, bago nyo tinatawag na kada, wala mo magsasabi na hindi ito tanggap. Ito is still na acceptable. Tanggap pa rin yun, pero hindi tugma doon sa hadith ng Prophet Sallam para ma-acquire mo o magkaroon ka ng ganung gantimpala. Kasi ang implikasyon ng hadith na yun na mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha sa Prophet Sallam na sino man na mag-ayuno entirely ng buwan ng Ramadan at pagkatapos sinundan ng 6 na araw ay para siyang nag-aayuno ng buong taon. Ng tinatawag na buong taon. So, kapag inuna mong kumplituhin yung Ramadan, after that 6 days, makukuha mo yung gantimpala na yun na para kang nag-ayuno ng buong taon. Pero kung mag-ayuno ka muna ng 6 days bago yung tinatawag na qada, okay? Walang magsasabi na bawal yun, walang magsasabi na hindi ito tanggap, is still acceptable, pero hindi tugma, no, yung gawain na yaon, hindi tugma sa sunna, at the same time, hindi makukuha mo yung reward, yung specific na gantimpala nakalagay sa hadith. Pero still na acceptable yung kanyang gawain man yun. Tanggap pa rin yun. Tanggap pa rin yung qada mo at same time yung pag-ayuno mo. Yun. Malinaw po ba? Okay, Ustad. Wow. Follow-up question again. Kung magbabayad po ba ng obligatory na fasting, yung Friday po, pwede magpa-fasting pa din po? Ano po? Kapag po sa amin, kasi sa amin ng mga babae, pag magbayad kami ng mga utang namin, sa Friday, mag-fasting din or hindi? Okay. Wait lang. Good question yan.